Ito yung naganap na resupply mission ng Pilipinas. Nagtagumpay naman pero hinarang pa rin ang Pilipinas ng China mga tol, no? At sinubukan pa rin nilang pigilin itong resupply mission ng Pilipinas, no? Patuloy pa rin ang ginagawa nilang pabubula. So panoorin natin to mga kapatid mula kay BTV Pinas naman, no? So huwag niyong kakalimutan syempre mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Eksklusibong balita, sobra na talaga ang incheck. Panibagong resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre muling hinarang ng mga barko ng China at pati militia vessel ay ginamit na nila upang hindi makarating ang supply sa Ayungin Shoal. At Pilipinas, totoo kayang kinansila ang pagkakaroon ng joint maritime exercises kasama ang Japan, Australia at Estados Unidos? Yes, at sayang yan ang balitang hatid ko sa inyo ngayong araw. Kaya't kung bago ka pa lamang dito, ay baka pwede mo naman i-click ang subscribe at like button para lagi kang updated sa susunod ko pang video. Kaya't ano pang hinihintay natin? Tara, simulan na natin. Isang panibagong panghaharas na naman ang ginawa ng China sa Pilipinas, kung saan ang panibagong resupply mission nito para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ay hinarang na naman at ang mga Chinese militia vessel ay ginamit na rin laban sa Pilipinas. Ayon sa report ay isang barko ng Chinese Coast Guard ang namataan sa Panganiban Reef o Mischief Reef kahapon ng umaga lamang at inaasahang haharang sa panibagong resupply mission sa BRP Sierra Madre. Bali dalawang barko yung humarang, no? Pero hindi yung pinakamalaking barko kasi ang pinadala nila. Halos kasing laki lang din ng barko ng Pilipinas Pero dalawa yon. Tapos pag nalagpasan mo yung dalawang yon, merong pang susunod na ikatlo, yung Chinese militia vessels naman nila na sinasabi nilang mangingisda lang, mga ganyan-ganyan. Pero kakampi talaga nila yon, mga ano yun, mga funded talaga ng gobyerno nila yon, mga tol. No? At pinagmamalaki pa ng kanilang ambassador dito sa Pilipinas na it has never been a problem. Mga ganyan pa no? Kung humanitarian supply daw, pinapahintulutan naman daw nila. Aba, sila pa talaga nagbibigay ng pahintulot, no? Pero kapag mga building materials, yun daw talaga ang target nilang pigilin. So imagine that mga kapatid, yung mga building materials para dito sa BRP Sierra Madre, hinaharang nila. Paano pa kaya kung matutuloy na yung proposal ni Senator Chis Escudero? Yung mga pagdadala natin ng building materials doon, ano na naman kaya nga abuting gulo niyan, no? Subalit ang mga sundalo natin ay nakahanda kung sakaling maulit muli ang ginawang pag-water cannon ng China Coast Guard sa ating barko. At tulad ng inaasahan ay hinarang na nga ang barko natin at hindi lamang Coast Guard nito ang ginamit, maging ang mga militia vessel ay ginamit upang hindi makalapit ang resupply sa BRP Sierra Madre. Subalit ibinili ng opisyal ng Armed Forces of the Philippines na kung sakaling may gawin ang China Coast Guard ay huwag itong gumanti at magtimpi muna. Sinabi pa ng Armed Forces of the Philippines na ang water cannon na meron ng barko ay hindi ginagamit panglaban sa kanila. Pagkus ito ay ginagamit upang magligtas ng buhay kung sakaling may nasusunog na barko. Ay saka lamang magagamit ang water cannon nito. Yun naman talaga purpose Samantala sa iba pang balita. Pero tignan mo yung bilin ng Navy, no, ng ating AFP. Huwag gumante. Kung sakasakaling may gawin ng barko ng China sa atin, huwag gumante. Magtimpi muna. Well, may purpose din yun mga tol para hindi na yan pagmulan ng mas lalong malaki pang problema, no? So yun lang muna talaga ang kailangan mangyari, no? Yung kailangan gawin ng Pilipinas habang tayo ay nagpapalakas pa. Kumbaga sa boxing, huwag ka munang lalaban sa bigatin. Mag-training ka muna ng matindi, magpalakas ka muna, saka ka pumalag, di ba? Kasi kapag pumalag ka agad, knockout ka. Knockout na. Pilipinas, totoo kayang kinansila ang pagkakaroon ng joint maritime exercises
kasama ang US, Japan at Australia. Nitong nakaraang linggo nga ay may inilabas na balita ang Kyodo News Agency ng Japan na magkakaroon umano ng isang joint maritime exercises sa bahagi ng West Philippine Sea kasama ang Japan, Australia at Estados Unidos, at magpapadala umano ito ng mga barko para sa isang joint maritime exercises na mangyayari ngayong linggo. Ang pahayag na yan ng Kyodo News Agency ay binigyang linaw ng hepe ng Armed Forces of the Philippines na si Chief General Romeo Brawner. Ayon dito na ang barko ng tatlong bansa ay patungo sa Pilipinas. Ngunit nagkataon lamang ito at itinanggi ng hepe ng Armed Forces of the Philippines ang ulat tungkol sa plano para sa joint maritime drill sa pagitan ng US, Australia, Japan sa bahagi ng South China Sea. Dagdag pa nito na ang barko ng Australia ay nakikibahagi sa exercises na tinatawag na Alon na nagsimula sa Darwin, Australia noong nakaraang linggo, at sinagot rin ito ang isang ulat na kinansila umano ng Pilipinas ang paglahok nito sa joint maritime drill. Ang ulat na ito ay pinabulaanan din ng hepe ng Armed Forces of the Philippines dahil ayon sa AFP ay hinihikayat pa nga nito na magkaroon ng magkasanib na exercises kasama ang mga bansa tulad na lamang ng Estados Unidos. So hindi totoo yung kinansela ng Pilipinas ang paglahok dito dahil maliit ang barko natin, ganun. Japan, Australia at iba pang malalakas na bansa nakakampi ng Pilipinas. Kaya naman patuloy ang koordinasyon ng ating Armed Forces of the Philippines kung saan nanggaling ang impormasyon na iniulat ng isang pahayagan. Kung sakaling magkaroon nga ng isang joint maritime exercises kasama ang Pilipinas, Estados Unidos, Japan at Australia, ay napakalaking tulong nito sa bansa dahil alam naman natin na ang West Philippine Sea ay unti-unti nang inuubos ng mga inchik. At kung magkaroon ng maritime drill sa South China Sea, lalo't hindi lamang basta-bastang bansa, bagkus ay malalaki at malalakas na bansa pa ito, ay panigurado mag-uusok na naman ang ilong ng mga inchik dahil hindi papayag ang China na basta-basta na lamang magkaroon ng military drill ang Amerika sa dagat na inaangkin ng China. Bakit nga ba gusto ng Pilipinas na magkaroon ng military exercises o maritime exercises sa malalakas na bansa tulad na lamang ng Estados Unidos? Ang posibleng rason dyan ng Pilipinas ay kung sakaling puwersahan na sakupin ng China ang napakalaking bahagi ng West Philippine Sea, ay mayroong katuwang na bansa ang Pilipinas sa pagprotekta nito dahil alam naman natin na hindi pa sapat ang asset ng Pilipinas kung ikukumpara sa asset ng China na gusto tayong sakupin. At kung sa bilang naman ng sundalo ay talagang hindi tayo makakapantay, subalit kung digmaan lamang na hindi kailangang gumamit ng malalakas na weapon kahit maliit pa ang Pilipinas, kahit kakaunti tayo, kakayanin natin ang sinumang dayuhan na nais tayong sakupin sa ating bayang sinilangan. Kaya't ang joint maritime exercises ay talagang makakatulong sa pagdepensa sa Pilipinas, lalo't lumalalim ang pagkakaibigan ng bawat bansa na nakikilahok sa exercises na ito. Ito rin ay pinapaboran ng majority Pilipino upang humupa ang tensyon sa West Philippine Sea na sa kasalukuyan ay nandoon ang napakaraming barko ng inchik na binabantayan ang galaw ng Pilipinas, lalo na ang pagsusupply nito ng construction material upang kumpunahin ang BRP Sierra Madre na istasyon ng militar sa West Philippine Sea. Ikaw kabayan, ano masasabi mo sa video na ito? Alright, so ganyan nga no, pinabubulaanan ng AFP yung naging report sa isang pahayagan na binigyan din naman natin ng reaction video kahapon no, na sayang pagkakataon na sana to ng Pilipinas kaso hindi natuloy dahil nga daw sa maliit ang barko ng Pilipinas. So hindi daw totoo yun no, sabing ganon. So inaalam pa daw nila kung saan nanggaling yung report na inilabas ng isang
pahayagan mga tol. Pero kung nakikita ninyo, no, ito ang maganda rito eh. Nakikita ninyo yung mga bansa na willing talagang makipag-cooperate, willing talagang tumulong mga kapatid. No, sa Pilipinas, 'di ba, Australia, Japan, Amerika, 'di ba dito pa sa West Philippine Sea, dumayo pa sila mga tol. At dahil yan sa loob ng West Philippine Sea na inaangkin din ng China, tanong, epal kaya sila dyan sa pagkakataong yan magkakaroon tayo ng pagsasanay? No, mangingelam ba sila dyan? Magmamatsyag ba sila o didistansya sila? Distansya, amigo, no? Ayos lang ba sa'yo na magtimpi muna ang Pilipinas sa ginagawa ng China? Ano sa tingin mo? Well, sila mas nakakaalam niyan kaysa sa ating mga mamamayan, di ba? Kung tayong mga mamamayan gustong-gusto na natin silang dagukan, mga ganyan. Kung tayong mga mamamayan gusto na nating pumalag, sabi ko nga dapat magkaroon tayo ng pangil eh. Gantihan din natin sila ng water cannon, pero etong mga sundalo kasi sila yung mas nakakaalam ng sitwasyon kaysa sa atin. 'Di ba? Mas nandoon sila sa harap eh. Sila yung naka-front eh. Alam nila yung sitwasyon. Hindi natin sila dapat pangunahan. Pag sinabi nilang magtimpi muna tayo, wag muna kayong gumante, alam nila yung mas malalim yung dahilan nila kaysa sa atin. Mas trained yung mga yan, mas alam nila yung dapat na disiplinang pairalin. So kung ano sabihin nila, yun ang dapat nating sundin. At ang pagkakaroon ng joint maritime exercises kasama ang malalakas na bansa, pabor ka ba dito? I-komento mo na dyan sa ibaba at huwag mo rin kalimutan na i-click ang subscribe at like button para lagi kang updated sa susunod ko pang video. Alright, no? So, oo naman, ano tayo doon? Agree tayo dyan sa mga military exercises na yan kasi talagang nahahasa pa yung kakayanan ng ating mga kasundaluhan. Hindi lang yung basta kakayanan natin na pang-atin lang, 'di ba? Kasi masanay tayo sa laban ng internal eh. 'Di ba? Laban sa mga rebelde, laban sa mga magugulo dito, mga pasaway dito sa ating bansa. So ngayon, sabak tayo external mga tol. Napakatagal na kasi mula nung 1914, napakatagal na rin mula nung 1945 kung saan nagkakaroon ng mga gera, talagang lumaban din tayo sa mga mananakop mga tol. Pero ibang taon na to eh, 2023 na to eh. Iba na yung mga weapon nito, iba na yung mga armas, iba na yung mga strategy, tactics, iba-iba na. Kaya kailangan talaga masanay yung mga kasundaluhan natin, lalo na sa ilang dekada napabayaan sila, hindi na upgrade yung mga baril nila, hindi na upgrade yung mga tangke nila, mga barko natin. Hindi na upgrade. Ngayon pa lang tayo nagsisimulang mag-modernize ng ating mga kagamitan. Kaya talagang kailangan natin ng mga training din, no, na mula sa mga kaalaman at kakayanan ng ibang bansa para matuto ng ating mga kasundaluhan gumamit ng mga advanced na mga assets, mga kagamitan, mga tol, no. Ikaw, ano sa tingin mo? No, ano sa tingin mo? Anong iyong reaksyon? Ano ang iyong opinion at komentaryo, no, dito sa mga video at balitang napanood natin? Comment mo yan sa baba, mga kapatid. Alright, so maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobal D. Peace out.